salamat po. Miss Tess, maaari na po tayo magsiupo. Ngayon naman po, ating pong pakinggan ang mensahe ng inyong kagalang-galang Barangay Captain Alvin Ilagan. Good morning po sa ating lahat, lalo sa De Castro Subdivision at ang Counterside Subdivision po. Nandito po ngayon. So, ngayon po, unang-una, magandang umaga po kay Mayor Vico, kay Com, kay Vice, sa mga City Council na nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, kami po, sa mga residente ng De Castro at Counterside, ipapasalamat po kami sa mga proyektong binaba po dito sa ating ang local government unit na pangunguna po ni Mayor Vico Soto po at sa kanyang mga council po. Yun po, marami pong natutuwa dahil sa mga transportation route na nandito ngayon, mga TODA, school service na wala nang lubak po, magdadaanan dito sa akin. Konting portion na lang po, Mayor, pati na lang po yung kulang. So yun po, meron naman din ang barangay po na mga proyekto ng asphalt overlaying po. At least hindi naman ganun karami, so padala-dalawa kali lang kami. So yun po, may bagong set na po ang De Castro Subdivision po ng officer po. Kung na po ni Engineer Morante po, mga officer po na. Sa almost 10 years po, meron na rin bago. Ayan. Yun po, maraming po salamat sa lahat ng mga programa at proyektong ginagawa nyo rito po. Thank you po. Maraming salamat po, Cap Alvin Ilagan. Kung nagtataka po kayo, itong area lang po itong ating ceremony, pero 3 area po yung ating inaugurahan ngayong umaga. Ngayong umaga naman po ating pong pakinggan ang pagbati at mensahe ng ating Congressman Roman Romeo. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Vice Dodot, Cap Ilagan, at syempre kay Konsehal Maro, nandito na. Sa lahat ng barangay officials po natin, nandito rin si Konsehala Angelo, at syempre si Konsehal Boy Raimundo, nandito rin po sa De Castro. Homeowners, sa lahat po na nandito, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ninyo, totoo yun, galing po kami ngayon sa Oplan, dun sa kabilang kalsada. Noong nandoon po ako, tinatanong ng mga tao, bakit raw merong inauguration doon, pero dito lang raw magpupunta. Pero ang totoo niyan, tama kasi 3 eh. Pero kaya po isa lang ang pupunta na dito siguro napili, kasi yung iba, main road busy road po yun. Pag doon natin ginawa, pag dumating si Mayor Vico, ay magkaka-traffic jam doon. Kaya tama na dito pinili para kahit papano ay medyo maluwag at hindi tayo makaabala dun sa mga dumadaan. Pero ang sinabi sa akin ay si Father Melvin ay pupunta sa bawat isa sa 3. Father Melvin, unang bahala. Pero bago magtapos po, sa totoo, etong dati po, kasi ang dami talagang ginagawa ng city tungkol dito sa pagbabago ng mga sidewalk at yung mga open spaces. Alam mo dati, sa isip ko talaga, sinasabi ko, maganda yan kasi parang walkable. Pero ngayon, na nakikita po natin ang iba-ibang epekto ngayon sa kabataang Pilipino, sa kabataang Pasigenyo, talagang tunay na importante yung tinatama po yung mga sidewalk natin at open spaces. Ang sabi po ng marami, dapat yung mga kabataan natin ay huwag na natin payagan gumamit ng social media. Kasi sabi ng marami, nakaka-apekto sa kanila. Pero, kung ipagbabawal po natin yung agad-agad, na wala silang alternatibo na gagawin, baka naman mas kawawa pa ang kabataan. Ang kabataan, maraming energy. Naghahanap sila ng gagawin, ng pupuntahan. Kung wala namang open spaces, walang sidewalk na malalakaran, talagang mauuwi po sila sa social media. Kaya tama po ang direksyon ng ating syudad na inaayos po ang mga sidewalk, inuuna yung mga open spaces para merong mapuntahan ng ating pamilyang Pasigenyo. Kaya muli po, sa ating city, sa pamumuno ni Mayor Vico, Vice Mayor Dodot, at yung mga konsehal, lalo-lalo mga present ngayon dito, na nagbibigay ng importansya
dito sa mga bagay na ganito. Congratulations! Magandang direksyon ito. Pagpatuloy po natin, mabuhay po ang Santa Lucia at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At siyempre, ngayon naman po ating pakinggan ang pagbati at mensahe ng ating Vice Mayor, Dodo Jaworski. Magandang umaga po sa ating pinakamamahal na Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, Councilor Maru Martinez, sa kabarangay po ninyo, siyempre Councilor Angelo De Leon, and Councilor Boy Renundo, sa ating barangay captain, Binilagan, 10 po ng kanilang kasama sa council, sa mga opisyalis po ng De Castro Subdivision at Countryside, lahat po ng residente dito sa barangay Santa Lucia, Father Melvin, of course. Blessed morning po sa ating lahat. Again, congratulations po sa inyo sa lahat po ng mga improvements na nangyayari dito po sa inyong lugar. Ulit-ulitin po namin, ito po ay hindi galing sa pera ng mga politiko, ito po ay galing sa pondo at pera rin ng gobyerno, galing po sa taxpayers' money. Kaya wala po kayong utang na loob sa amin. Pero ang pakiusap namin, panatilihin natin na maayos at malinis ang ating kapaligiran. Lalo na po dito sa Barangay Santa Lucia, alam naman po natin na isa sa pinakamalaking problema natin ay pagbabaha. Pero ang totoo po niyan, ang pagbabaha ay sanhi po ng pagbabara ng ating mga drainage. Karamihan po ay dahil sa basura. We need to instill discipline po sa ating mga kababayan at doon po tayo mag-umpisa siguro sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Lahat po ng direksyon ng ating lungsod ay nakatuon para po pagandahin, maging walkable ang ating syudad, ang ating lungsod, para mas maganda ang lalakaran hindi lang po ng ating mga kabataan, kasama na po ang ating mga senior citizens, kaya kung mapapansin po nyo, medyo at grade level na po, o mababa na ng konti yung ating mga sidewalks, para nga hindi mahirapan ang ating mga senior citizen. Kasama rin po sa upgrading ng ginawa ng ating lungsod ngayon ay ang pagpapaganda ng inyong mga drainage systems, no? Para po nga mas maganda ang daloy ng tubig. At the same time, katulad po na sabi ni Kong kanina, galing kami po sa kabila, meron din mga inayos na lugar doon, maganda, pero meron din kami napansin, kaya dito pinapasok yung disiplina ng ating mga kababayan. Meron po kaming napansin na may mga obstruction po na hanggang sa sidewalk, nag-encroach na po yung mga bahay-bahay, nagawa ng extension. Sana naman po huwag ganun, dahil nung gumawa ng extension, nabara yung drainage, yung kapitbahay po napiperwisyo. And ito po yung nais namin din ibaba sa ating mga kababayan, na kung nais natin talaga mas mapaganda ang ating lungsod, kailangan po bawat isa sa atin ay mag-ambag. Mag-ambag hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa ating lungsod, pero yung paggagawa lang ng tama, pagpapaalala sa ating mga kapitbahay na tayo dapat sumunod sa mga batas, sa mga regulasyon, para sa iuunlad ng buong sambayan. Wala po dapat tayong iwanan, sama-sama po tayo. Sumuli po sa ating mga kaibigan dito sa Barangay Santa Lucia, congratulations po sa napakaganda ninyong proyekto at tuloy-tuloy po ang magiging improvement natin sa lungsod ng Pasig kasama po ninyo. Magandang umaga and God bless po. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodo Jaworski. At huwag na natin patagalin ating pakinggan ng pagbati at mensahe ng ating buting Mayor Vico Seco. Maraming salamat. Pupulang po din. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang Barangay Santa Lucia? Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, salamat po sa inyong mga mensahe. Ganun din kay Cap Aldwin. Kasama niya ang ating mga barangay officials, ang ating mga kagawad, at pati ang ating mga barangay staff. Salamat po sa mainit na pagtanggap sa inyong barangay. Siyempre ang inyong kabarangay na konsehal, si Konsehal Maro. Kasama po si Konsehala Angelo, Konsehala Boy, at sa mga bagong halal na opisyalis, congratulations po sa inyo. At sa lahat po ng residente po natin. Alam nyo, nabanggit na naman kanina, pero tuwing may inauguration, kinakwento ko naman exactly kung ano ang proyekto natin, kasi maaaring yung mga residente natin nakikita lang kung ano yung nasa tapat ng bahay nila, kung ano yung nadadaanan nila,
Pero malamang di naman natin nadadaanan na lahat ng kalsada na pinagawa o pinaayos po, ano? Kaya 3 po itong proyekto na ito. Sabay-sabay na po yung inauguration. Kasi kung hindi po natin pagsabayin, baka wala na po tayong ibang magawa kundi inauguration, ano? Kaya ito po, yung una, ang pinakamalaking proyekto natin, yung 10 million peso project natin para sa asphalt overlay ng De Castro countryside at iba pang mga kalsada na shortcutan at kailangan po talaga maayos ang mga daanan natin. Pero para sa akin, ang pinaka-importante sa ngayon yung gaya nung nabanggit ni Kong, ano, yung mga open spaces, yung mga sidewalk, yung mga nilalakaran mula sa ating mga kabataan hanggang sa ating mga senior citizen. Makikita din po yung design natin maayos. Hindi lang yung presyo yung maayos, pati yung design. Hindi na kagaya ng dati. Naalala niyo yung mga lumang sidewalk ng Pasig? Pag naglalakad ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Paakyat baba, di ba? Yun na ganun. Ito, medyo mataas pa. Pero yung iba, mas mataas pa. Marami tayong sidewalk na mas mataas pa dyan. Kaya yung iba, gagawin na lang, kalsada na lang maglalakad. Isa pa po, yung mga encroachment natin. Kanina nga po, nung nakasalubong ko si Kong, papunta kami ni Vice, yung sa 2nd Street, meron pong encroachment na maaring nagiging sanhi ng bara ng drainage kasi nandun na sa bangketa yung struktura niya. Kaya, inausap, buti mabait naman yung owner, pumayag po siya na i-demolish. Kasi tama lang naman. Kahit naman hindi siya pumayag, i-demolish pa rin yun. Pumayag siya na wala nang gulo, wala nang matagal na proseso, pumapayag na po siya kagad. Ninutisan pa rin namin para within 1 month at kami na rin yung gagawa, kami na rin magdi-demolish para tulong na rin sa kanya kung hindi na siya kumuha ng magdi-demolish at para sigurado rin na magawa kaagad. Kaya ito po yung ginagawa natin ngayon sa araw-araw na pag-iikot ng Oplan Kaayusan at hingi ko ako ng tulong ulit sa inyong barangay dahil nang lagi naman silang tumutulong pero kailangan talaga maging mas maayos ang mga nilalakaran ng mga kapwa nating Pasigilyo. Maraming salamat, Barangay Santa Lucia at sa ating lahat. Congratulations po. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Tayo po ay dadako na sa ribbon cutting ceremony. At susunod ito ng pag-bless ni Father Melvin. At pupuntahan niya po ang lahat ng area. Inaanyahan po natin ating city officials, ating homeowners, ang ating barangay officials, and yung ating pong homeowners. Ito po tayo. Alright. Ang ating pong bagong president ng homeowners. Alright, at the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Santa Lucia. Ito po ay susundan ng pag-bless sa pamumula po ni Father Melvin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Let us pray. O merciful and almighty God, we ask you to bless continually this place, especially the road. Keep these roads as your property and protect them of all dangers of evil spirits. Guard all the path of this way so that all who use them may come into their way. May your Son, Jesus Christ, stay with us, and whatever we do in word and in word, we do it in His name and through Him. May the Holy Spirit bless the children of this place and all who... My dear friends, let us be grateful to God for the blessing. From now on, this area, this place is dedicated to the Almighty Father, who will take care of it. Its protector is Christ, who for our sake became man
died on the cross for our sins, rose again from the dead on the third day, and went up to heaven, from where he will come to judge the living and the dead. Henceforth, this place is marked forever with the victorious sign of the cross. May the good Lord keep his love in this place and dwell here and call you who come here in this celebration. Congratulations. Thank you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ito po. Okay naman po. Yes. Ay! Bigyan ko. Holy Mary.